Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Hontoni, kamusta ang inyong Christmas Eve? Ang inyong medianoche, Noche Buena. Alam niyo naman dito sa Japan, tayong mga Pilipino, yes, we do. Pero kaming dalawa ni Kay, wala. Natulog na lang kami pareho. Kasi maski mag-celebrate kami dalawa ng Christmas, para bang, ay, anong lulutuin ko? Kasi galing po kami sa party din. Kaya gano'n. Kaya anyway, yung galing namin, ay naku, nasa tenga ko pa pala. Kaya yung dala ko sa party, yun na lang kinain namin ngayon, yun ang Christmas namin ngayon. Kaya wala po kaming Christmas Eve, kundi dinner Eve lang. Kung napanood niyo po kagabi yung live ko ng dinner Eve, yung mga napamili ko for New Year na gagamitin namin chopstick. Hindi ko dala pala yung sample. Nakabili po kasi ako sa flea market yesterday ng mga bagay-bagay na gagamitin para sa New Year's Eve. And I was so lucky kasi ang mga nabili ko talagang very cheap and very good kasi lahat sila, yung mga chopstick na nabili ko, mga handmade na mga Haponesa na may edad na raw. So, ang gaganda, ipapakita ko po yan, ipopost ko po yung mga iyan, siguro tonight. Mamaya, pag uwi ko na lang sa gabi sa bahay, alam nyo, work muna. Alam nyo naman dito sa abroad, I don't know sa ibang bansa, I think sa Amerika, baka holiday sila, I'm not sure. Pero dito po sa atin, sa Japan, dito sa mga nasa Japan, alam natin na, maski Pasko yan, basta Monday to Friday yan, trabaho yan. Pero pag inabutan ka ng Sabado, it's your holiday, or either Sunday, yan karamihan naman holiday. So, na-tiyempo naman ang Pasko today is Monday, kaya ito tayo nagla-live. Na, maraming salamat po, Hontoni, sa inyong lahat, sa pagsuporta, sa mag-usap tayo. And Christmas, kaya alam ko yung mga bata, binigyan nyo na ba ng surprise na pagkagising niya, merong nakalagay na supot na, alam mo, yung supot ni Santa Claus, na feeling niya na nirigaluhan siya ni Santa Claus, na may Santa Claus talaga. Because some parents are doing that every year, di ba? Pero nowadays, ata mga parents parang ahead of time, Kotsky, binibigay na lang cash, o bahala ka na kung anong gusto mong bilhin. Pero what's very surprising talaga, very excited pa rin yung mga system na pagising ng bata na meron siyang medyas na pula, na may laman sa loob, di ba? No, yung mga batang maliliit siguro they will be happy about it, pero mga 10 years old ata parang hindi na sila enjoy sa ganun na ang laman candy, chocolate. Enjoy na sila kung magkano, nanzeng yen, hindi na rin sila satisfied ata ngayon. Pero depende po yan, basta importante mapasaya natin ng mga bata dahil alam natin ang Pasko ay spiritual para sa mga bata dahil si Jesus ay isinilang. So yan po, ayan, may dumaan kasi kaya napatingin ako. Ayan. Yan po ang ating at sa mga kababayan ko nasa Pilipinas. Alam ko, enjoy yan. At ang mga lolas, lolo, nakapila ang inyong mga apo. Kaya nga sabi ko, buti na lang dito. Andito kami. Wala akong apo, kundi anak lang. Kasi pag apo, kailangan bigyan mo. Pag anak, hindi na binibigyan. Malaki na kasi. Tawa ng tawa si Miss K. Yung aking kasamaan dito, si KK. And yan po ang ating opinion. At syempre, magpapasalamat tayo for 1 year. Number 1 sa Panginoon. Honto ni arigatou gozaimasu. Honto Lord, thank you so much. Sa team Mag-usap Tayo, thank you so much. Sa mga followers, everyone, honto arigatou. Merry Christmas. At syempre, sa gumawa ng kanta, walang iba kundi si Mr. Benny Saturno. Sir Benny, thank you so much for
for giving me the chance talaga about mag-usap tayo. Dahil it's you who started and asking me to do this. Honto, wasurira renay. Arigato gozaimasu. Thank you so much. And to Miss Ladin Rojas, talaga naman, binigay niya talaga yung kanyang power of love sa pagkanta na mag-usap tayo. Merry Christmas, Miss Ladin. Siya po ang kumanta na mag-usap tayo. At siyempre pa ang ating mga besi-besing nandyan. Miss Jacqueline Jose, Direk Dante Brillante Mendoza, Miss Judy Ann Santos, at siyempre si ating nandito sa Japan, na makikita niyo siya every end ng ating live is, nasa volunteer siya, Miss Beverly Kaimen. Arigato gozaimasu. Honto itsumo, arigato gozaimasu. Dahil because of you, sa lahat-lahat, wala po ang mag-usap tayo kung wala kayo. And also to our manager, Mr. Inohara, who's always been with us. Thank you so much. At ngayon natututo na rin kami. Si Miss Kay natututo na rin siya. Nakukulitan na rin siya sa akin. Thank you so much. Pag binanggit ko lahat, parang matatapos ba yung isang oras kalahati sa pagpapasalamat. Dahil sa dami ng taong talagang gusto kong pasalamatan. And of course, siyempre my kids, my children, my families. Number 1 yan. And also to my hubby, my husband, talagang supportive. You know why? Talagang napaka-supportive niya. Kasi I have an interview with PTV4 at tayo sa, Rise and Shine. Kanina po na-interview ang inyong lingkod, napasama sa mga na-interview, sa mga nasa abroad, kung anong meron, ganito sa Rise and Shine ng Philippine TV. And I thought it's in the afternoon at 5:30. So I said, okay, 5:30, para-relax. It's so good last night, before I go to bed, nabasa ko yung text, morning, AM. Oh my God, it's AM. Sabi ko, naku, paano yan? Yung beauty ko, kailangan gumising. Baka mamaya, meron pa akong mga kung ano sa mukha. Alam niyo naman, pag naggabi, naglalagay tayo ng kung ano sa mukha para pambabata, pero wala na rin, ganun pa. Anyway, kaya masasabi ko po, ang husband ko, very supportive. He wake me up at 4 o'clock. My schedule for the TV interview is 6 o'clock. Ginigising niya na ako ng alas 4. Sabi niya kasi matagal daw ako mag-makeup, matagal daw ako 4 o'clock. Natulog ako kagabi ng 12 na. Sabi ko, muna nakigisingin. Naku, talagang wala na. Nagising na ako. Although nakahiga pa rin ako, gising na isip ko. And yun, niread ko yung mga tanong para sa TV interview. And I was so thankful sa mga lahat ng nanood and sa PTV4 Rise and Shine. Honto arigato po sa pag-imbita niyo sa amin. I-share ko po ang link nito. Panoorin niyo po ang interview sa amin ng mga nasa ibang bansa. Kasama po ang ilang mga kababayan natin na nasa abroad, nag-share ng tungkol sa bansang pinag-i-stay nila kung paano sila nagse-celebrate ng Christmas. Yan po ang ating opening at siyempre po sabihin natin, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Ngayon po, ipakita na namin, pakinggan na po natin ang buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito na po, December na, ibig sabihin, first Monday, meron po tayong bagong buhay mo, hawak mo. Ito po ang maisishare namin. Alam nyo naman, by next year, dagdag edad na tayo. Ito po ay tungkol sa kung tayo'y nagmamature ng maganda at nagmature tayo ng may pinagkatandaan. Sabi ko na para may maiwang kang magandang example sa mga kabataan. Ito po ang una. Pag nagmature ka na, hindi ka na interesado sa mga kwentong kutsero. Mas gusto mong matulog ka kesa mag-night fever. Mas maunawain ka ngayon kesa noong bata ka. Mas malawak ang iyong pag-iisip. Mas iginagalang mo ang pagkakaiba ng pananaw ng kahit sinong tao. Hindi ka namimilit mahalin. Hindi ka madaling manghusga. Hindi ka pumapatol o nakikisali sa anumang di pagkakaunawaan ng kahit sinong tao paman. Ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga tao,
ngunit sa iyong panloob na kakayahan. Marunong sumakay sa mga pananaw at ugali ng mga kabataan ngayong millennium. Hindi man yaman, hindi man material, pero ang ating may iwan ay kung paano tayo nabuhay ng maayos, mapagmahal sa kapwa-tao. At ang paniniwalang hindi natutulog ang Diyos. Dahil buhay mo, hawak mo. Last month of the year. Maraming salamat mo, and this year talaga naman ilan din ang nagawa nating buhay mo, hawak mo. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Matalay na yung gambarimasyo! Yan po ang ating buhay mo, hawak mo na ginawa ng inyong lingkod, and I'm sure by next year, we're going to start more, and please, paki-share po, paki-watch po, paki-listen po ang aming Apple Podcast, Spotify ng Pinoy Diaries. Pinoy Diaries, 94 stories ng ating mga kababayan, not only in Japan, but mostly, of course, sa Japan. Ang mga istorya ng ating kababayan na shinare ko without mentioning their name and yung privacy matter po kasi, na kahit papano na tulungan ng mag-usap tayo team. Yan po, shinare natin at nagawa po natin. And now, nasa Spotify po at sa Apple Podcast. Pakinggan nyo po. I do hope na in case, kung mapakinggan nyo po ito, malay po natin, meron tayong mga kababayan o you yourself naka-encounter ng ganong problema. Dahil nagbigay po tayo ng konting kuro-kuro sa bawat problema na nangyari sa ating mga kababayan. Sa abot po ng makakaya ng mag-usap team, sinagot po namin ang ilang problema ng ating mga kababayan at sa paniniwala at pagtitiwalang binigay nila po sa amin. So far, so good. Nakakatulong pa rin po kami. Maraming salamat po. Kaparis po ng buhay mo, hawak mo. Magkakaroon din po kami ng another segment na tungkol sa mga quotes na ginawa rin po ng inyong lingkod. And you know what? I have more than a lot of quotes na binigay ng Panginoon sa akin. Na sometimes i-share ko po sa inyo na I was sleeping and then suddenly I woke up and I heard some words. Maybe you might think na totoo ba yan, ganun, but it's happening to me, kaya po siguro nakakagawa rin ako ng mga quotes na napakarami na. And sometimes, once a while, nagugulat ako, I couldn't stop my mind na to say, makagawa ng maraming quotes. And of course, some of them are nakuha ko rin po sa internet by reading more quotes sa internet, by reading the story of other people, by reading the true life of Hollywood star or mga taong nagsumikap sa buhay nila. Siguro it was gifted talaga ng Panginoon na ma-share ko po sa inyo ang mga bagay-bagay na yon. Kaya mga kabayan ko, tandaan nyo po, ang buhay natin, it's always been said, everything is just passing by. Wala pong pang matagal, lalo na kung halimbawa ang problema ang dumating sa atin, and you think na hindi nyo na kaya. No, kaya nyo po yan kasi hindi ibibigay ng Panginoon ang problema kung hindi po natin kaya. But always think positive. Be positive and smile. And sometimes if you feel pressure about what you're doing, don't stop it. Maybe for a while and then suddenly change your mind, change your attitude, and be nice to the people. That's very important. Kasi the most important na gusto ng Panginoon sa atin is not your business. It's not the money that you have. It's not the gorgeous or the material things or famous that you have. The first thing that God will ask you when you die is, anong nagawa mo sa pamilya mo? Paano ka nakisama sa kapwa mo? That's very important. Kasi ang yaman, ulitin ko po, ang yaman, material, all the money that we have, we cannot bring it anywhere. Pag tayo'y namatay, we cannot bring it. So, enjoy the life. Enjoy the life. Yes, we need money, but we have to enjoy our life while still healthy. The most important is one, healthy. Healthy in your body, healthy in your mind. Because if your body is if your mind is in good health, I mean to say in a positive way, your body will be in good health. It's happened to me when I had an experience. I was thinking too much. I was so worried about this and that. I always been drawn. I mean to say, lagi akong bumabaksak. Lagi akong nawawala, nagkakasakit, kung ano sakit ang dumarating sa akin. And that's really, I'm sharing to you. It happened to me, kaya mga kababayan ko, don't be so hard-headed in one thing na
Pag halimbawang may problema is, ay, ayoko, tataguan ko to, ay, masakit ang ulo ko. And if you face people na medyo rude or some people na medyo naiinis ka sa sinasabi, makulit siya or whatever, don't give up. Help this person. Because God introduced to you this person to help him or help her. So don't give up. You might say the words honestly if you really want, but don't hurt their feelings. That's very important. Yan po ang masabi ko sa buhay mo, hawak mo. Dalang buhay po natin, walang pwedeng gumawa, walang pwedeng sumagot kundi tayo. Hindi ang pamilya mo, hindi ang tatay mo, hindi ang anak mo, hindi kahit sino. Ikaw ang magdidesisyon ng buhay mo, hawak mo. Yan po ating buhay mo, hawak mo. Now, this time, pasok na po tayo sa magandang at hindi magandang mga balita. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's Christmas! Merry Christmas po for 2023. Oh my God! Tatanda na naman tayo. Malapit na kasi. 1 week to go na lang ba? New Year na. Bagong taon. 2024. For the meantime, ito po ang ating mga balita. Pinoy na hinuli sa Sagi charge. Inatake habang iniimbestigahan, patay. Bakit? Tingnan natin to. Mia, Suzuka City, ayon sa news na ito, isang kababayan nating Pinoy, age 37 years old, ang hinuli ng mga pulis sa Sagi charge. Matapos na ito ay kumain sa isang kainan na walang pambayad pala. Sagi ba yun? Anyway, pakinggan po natin. Ang kababayan natin ay kumain noong December 18 ng gabi. Then, kinaumagahan ng December 19, siya ay inimbestigahan ng mga pulis at hinuli bandang 5 p.m. ng hapon na inaamin naman ng kababayan natin ang ginawa niyang hindi pagbayad. Then, sumama siya sa mga pulis ng kusa. Then, habang siya ay sinisiyasat sa Suzuka Police Station, bigla daw itong inatake ng sakit niya at siya ay nahulog sa upuan. Hala. Agad nila itong isinugod sa malapit na hospital, subalit namatay daw. Makalipas ng 8 hours, cerebral hemorrhage daw ang ikinamatay nito. Meron palang gano'n? Diyos ko. Siguro yung nervous niya, no? Inilabas ng police station ang pahayag nila sa pangyayaring ito noong Disyembre 20. Tungkol naman sa kung may dating sakit na ang kababayan natin o wala, ay hindi nila binanggit for privacy reason daw. Ganun. Tingnan natin. Ayon sa police station, ang ginawa nilang pagsisiyasat ay tama at nasa procedure. Ang kababayan natin ay hindi nanlaban o nagwala habang sinisiyasat daw nila. Nakikiramay daw sila sa pamilya na nasawing kababayan natin. Paano yon? Sagi. Sagi. Hindi lang nakabayad, sagi na pala tawag doon. Anyway, dapat malaman talaga kung anong kinamatay. Sana mas bigyan ng oras ito imbestigahan kasi hindi natin alam what's coming up inside the police station kung anong investigasyon, di ba? Let's hope and pray for the better and condolence po sa pamilya. Ito naman po ang ating pangalawang balita. 2 katao huli sa pagsmagal ng droga sa Haneda Airport. Ayan, ako. Ito'y galing sa Japan News, December 21, 2023. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang 2 katao matapos mapatunayang nagpasok sila ng pinagbabawal na droga. Pagdating nila dito sa Japan, ang mga ito ay galing ng Canada at lumapag sa Haneda Airport. Ang droga ay pinasok nila sa hand carry nilang suitcase na naglalaman ng mahigit 31 kilo na merong market value na umaabot ng 1.9 billion yen. Hindi million, billion. Isenkyo hakumang, tama ba ako? 1.9 billion yen ang presyo. Oh my God.
Ito daw sa ngayon ay pinakamalaking amount ng droga na kanilang naharang sa Haneda Airport kung saan sa hand carry bag nila ito nilagay. Paano nakalabas sa Canada Airport yun? Paano nakalabas yun, di ba? Drugs yun. Di ba, kada ngayon lumalabas tayo ng mga airport, lahat ng bagay natin, chinecheck. Oh, well, paano? Dapat imbestigahan ito. Kasi hindi naman makakalabas. Para bang, ang silip ko dyan, siguro kung mga 1 gram, baka nakalusot. Pero, what is this? 31 kilo? Paano yun? Anyway, ito naman po ang susunod na balita. My number to be used in tax declaration. Makikita na talaga ang ikot ng salapi dito sa Japan. Ito po'y galing sa Japan News, December 21, 2023. Ayon sa news na ito, sisimulan na ng Japan government ang pag-connect sa My Number Card sa pag-process ng tax declaration. Shinkoku Kakute nitong year 2023. So, ibig sabihin, yung 2023 na tax mo, by next year, 2024, tama ba? Pag-apply mo, na tax declaration ng, kumbaga saan gagamitin mo My Number Card na. Okay, nananawagan sila na gamitin ang tax online system nila sa pag-process ng tax declaration upang maging smooth at madali ang pagproseso. Also, by linking the number ng bawat applicant, makikita agad ang binayaran nitong amount sa Kenko Hoken, health insurance at maging ang mga medical expenses dahil sa nag-start na din ang unification ng Kenko Hoken at My Number Card. Ang mga data na ito ay automatic na lalabas sa ginseng ng bawat taxpayer. Daw na merong gamit na My Number Card ang tax declaration processing for year 2023 ay magsimula sa February 2024. Kasi simula na bayaran ng mga tax yun. So, ibig sabihin, hindi ka na kailangan pumila. Pwede mo nang gawin online. Basta ilagay mo na yung My Number Card mo. Pero di ba nakakatakot pa sa Japan? Dahil nakakukuha pa rin nila yung ibang mga data. Kapares ng pagkakamali, di ba? Tsaka mahina pa ata ang nila rito. Parang madaling mahak ang mga data. Anyway, tingnan po natin kung ano mangyayari sa 2024 sa ganitong sitwasyon na gagawin nila. Parang, kasi di ba kapares ng mga issue? Alam niyo yung issue nangyari, di ba, tungkol dun sa My Number Card. Biglang, pag ano mo kuha sa convenience store, iba ang lalabas na data. Kakaloka yun in fairness. Biglang makukuha mo ibang data ng tao. Diyos ko po, private matters na yun. Hindi dapat makita, di ba? But anyway, yan nga, tignan natin kung ano mangyayari talaga. Ito naman po mga balita sa abroad. Ito po'y galing kay Miss Amy ng ating team Mag-usap Tayo. At yung kanina po mga balita galing naman kay Miss Jane ng Mag-usap Tayo. Honto ni Mina sa Merry Christmas ha. Ito po ang unang balita. Ito po'y galing sa news po ng December 21. Ito po, tungkol sa mga kababayan natin, mga OFW at ipabang istorya, mga nangyayari sa ibang bansa. Ang mga binibigay na balita sa atin ni Miss Amy ng Team Mag-usap Tayo. Ito po ang unang balita, nagbabala ang mga Pilipino sa Malaysia laban sa tumataas na kaso ng COVID-19. Ito po'y published noong December 21, 2023. Pinayuhan ang mga Pilipino sa Malaysia na magsagawa ng pag-iingat sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa isang advisory, hinimok ng Philippine Embassy sa Malaysia ang mga Pilipino doon na sundin ang social distancing. Nagsagawa ng mabuting kalinisan, magsuot ng face mask sa loob o sa mga mataong lugar at magpa-booster shot. Ayan. Ay, naku. Huwag naman sana kumalat na, no? Tsaka sana mahinto na yan. Di ayun, lahat ng tao nakamas na naman sa Malaysia. Hala. Nabanggit ng embahada na ang Malaysia ay may sapat na stock ng mga bakuna. Kabilang ang mga booster shot para sa lahat, lalo na para sa mga nasa high risk na kategorya.
It also said that there are no reports of new variants in Malaysia except for Omicron and its subvariants. Yan pala yung Omicron, meron pa rin sila. The predominant Omicron subvariants in Malaysia are the XBB.1.16, XBB.1.5, and EG.5.5, which are known to be highly transmissible but generally do not result in severe cases. Yan po ang sinabi ng embahada. Ito naman pang isa pang balita, Pinay na laki sa hirap at naging OFW, hasindera na ngayon sa Switzerland. December 20, 2023, ito po ang balita. Mula sa pagiging anak ng isang magsasaka sa Pangasinan na walang sariling lupa noon at laki sa hirap, ngayon isang hasindera na Mila Fajardo Buzer na may-ari ng malawak na lupain sa Switzerland. Wow! Siguro napakabait niyang tao. Sa nakaraang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho, ipinakilala si Mila na may-ari ng 22 hektaryang hacienda sa Basel, Switzerland. Pero bago nakarating si Mila sa Switzerland, kung saan niya nakilala ang kanyang mister na si Paul, na pag-alaman na naging domestic helper muna siya sa Saudi Arabia upang makatulong sa kanyang pamilya. Pangwalo sa 10 magkakapatid si Mila na tubong Rosales, Pangasinan. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, high school lang ang kanyang natapos. At dahil hindi na sila makapag-aral, nagdesisyon si Mila na magtrabaho na sa Saudi bilang diet sa murang edad na 17 anyos. Ngunit sa kabila ng kanyang hangarin na matulungan ang kanyang mga magulang, hindi inaasahan ni Mila na biglang mamamatay ang kanyang ama dahil sa atake sa puso sa edad na 56. Hanggang ngayon, dala pa rin ni Mila ang lungkot dahil sa pangyayari. Ang masakit, namatay ang tatay ko noong nandoon ako sa Saudi. Masakit po yan sa akin, saad niya. Lumapit po kami sa mga kamag-anak namin. Yung bang kumbaga pamasahe lang. Yung baong ko wala pang nagbigay kahit isa. Nakatatak pa rin sa isipan ni Mila ang alaala ng kanyang ama. Nang huli niya itong nakitang buhay bago siya umalis at magtrabaho sa Saudi. Nasa gilid pa siya, sabi niya sa akin, "Anak, kaya mo bang umalis? Kasi syempre 17 lang ako noon," ayon kay Mila. Mula sa Saudi Arabia, nakipagsapalaran si Mila sa Switzerland at doon niya nakilala ang kanyang naging asawa na si Paul. Nagaling din sa pamilya ng mga magsasaka. Nagkaroon sila ng 5 anak na mga pawang mga professional na ngayon. Magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang taniman noon at ibinenta nila sa kanilang mga aning prutas at gulay sa kanilang pwesto sa Basel. At mula sa maliit na lupang taniman, nagtulungan ng mag-asawa hanggang sa magkaroon na sila ng hacienda. Bukod sa taniman, mayroon na rin silang mga alagang baka. Nakaka-touch naman. Bumili na rin si Mila ng lupang taniman sa Pangasinan na may basbas ni Paul. Ang mga kapatid at pamangkin niya ang namamahala na nakakatulong sa kanilang pangangailangan. Kung dati ay lubog sa kahirapan ang buhay ni Mila, ngayon masayang-masaya na siya sa kanyang buhay. Diba? Biro mo yun, hindi yung usually, diba, pag nag-abroad ka, okay, makita kang milyonaryo, from there, kung halimbawa pumanaw siya, yung mamanayan, doon ka yayaman, doon ka magiging milyonarya. Pero this time, it's gonna be different. Iba ang naging istorya nila. Pareho silang pamilya na magsasaka at nagsumikap talaga sila.
So mga kababayan ko, yung mga ganyang pangyayari sa mga OFW, napakasarap pakinggan. Kaya wag po tayo mawawala ng pag-asa sa ating buhay, basta malinis ang ating pananaw sa kapwa, malinis ang ating konsensya, at sumusunod tayo sa utos ng Panginoon. Tandaan niyo po, walang masamang grasyang darating sa atin. Ang masayang grasya ay nandyan. Kasi maski anong yaman natin, kung malungkot naman ang buhay natin, wala ring kwenta yan. Kaya yan po ang ating mga balita, mga kababayan ko. Sana po nagustuhan nyo ang istorya ng isang kababayan nating OFW. At marami po pong i-share sa atin si Miss Ami ng Team Mag-usap Tayo and Miss Jane sa mga dapat nating malaman habang tayo ay nasa ibang bansa o nasa sarili nating bayan. Maraming salamat po. And again, Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta sa Mag-usap Tayo, pagtitiwala. Hontoni, God bless you all. Maraming salamat po. Yan po ang mga balibalita rito sa Japan at sa ibang lugar, sa ibang bansa na bigay po sa atin ng Team Mag-usap Tayo, Miss Jane and Miss Amy. Sila po ang kumukuha ng mga balibalita at isipinapasa po sa inyo. At everyday po makikita nyo ang mga post namin sa mga bago-bagong balita na kung ano nangyayari. Ay, ayan. HQ Jesus 6140. May tumatawag, sorry po. Sorry po. Hindi ako makakasagot. Gomenasay. Okay po, yan ang ating mga balibalita. Nagugustuhan nila yung aking suot na sweatshirt. Maganda siya. Parang ang nga pong hadi. Sabi ko, parang namang hadi ako at my age. Kaya lang sabi ko, since it's Christmas, kaya yan ang sinuot ko. Nakikita nyo naman ang paligid ko. At ang mga ladies, nakikita nyo naman ang mga ladies sa likod, di ba? Ang gaganda rin nila. Talagang lagi silang Christmas na Christmas. Yan po ang ating mga baby girl. Meron talaga tayong totoong baby girl isa. Ay, baby boy. Ay, sorry. Natawa na naman kaming dalawa. Na ating mga baby girl po na nasa likod. Minsan gumagalaw na ata siya ng isang beses kasi nandito ako, nagtatype ako. Parang meron narinig ako naglalakad. Sabi ko, ay, gumagalaw na ata mga baby girl ko. Joke. Anyway, pag napagalaw mo siya, magiginis book ka, di ba? Kasi ito pong mga baby girl ko sa likod, kung nakikita niya yung mga baby girl, mga antigo na po yan. Mahilig kasi ako sa antique. Eh, alam niyo naman, antique na rin ang inyong lingkod. Hindi pa naman, wala pang 100 years, sabi niya. Meron akong taga-tawa rito. Kita niya, may audience ako. Dalawa lang kami. Anyway, yan po, pinatatawa lang namin kayo kasi it's Christmas. Kailangan naman lagi tayo nakatawa kahit anong problema. And balik na po tayo sa ating commercial. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. とてもカリッとなってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。皆さん買ってみてください。バイバイ。 Yan po ang ating mga baby girls dito sa Japan. Check niyo po ang promo natin ng sinangag na mani. 辛いから。私、今日はね、こちらの Kami for special promo ng Christmas. Panurin niyo po. こちらは、ガーリックが入ってるお塩とガーリックをキュッと混ぜてパンって入れて混ぜたものです。こちらのピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。 Ito naman po ang free t-shirt for this year ng Christmas. Promo every 10 order. Meron po kayo 1 t-shirt and free shipping. Maraming salamat po. Yan po ang aming mga services dito sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa under ng Victoria Project Company Ltd. Mga kababayan ko, I wish you all the best for the next year. The earlier, the better daw na bumate. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year. At ilang linggo na lang, malapit na ang Pasko. Talagang ang lapit na ng Pasko. Anyway, nakikita nyo po ang aming Christmas promo special offer ng Netflix. Every 10 piraso po na order nyo na
ng Netflix ng Sinangag na Mani. Walang pilian, and even the shipping is free. Free shipping po ito. With 1 t-shirt free po. Mga kababayan ko, every Christmas meron po kami special t-shirt offer ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. So avail now kasi limited offer lang po ito. Maraming salamat po and Merry Christmas, Happy New Year. Nagpapasalamat po kami kay Miss Kay na nagbigay ng oras para ma-pictorial siya. Biglaan lang po yan. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan po ang ating commercial at syempre andito ang ating Netflix dahil magsasarado na tayo. Alam niyo po, binago namin ang timpla ng Netflix. Dati ang mga bawang durog na durog. Durog siya, pero ang ginawa po namin this time, yung pong bawang na medyo naka-slice na siya ng maninipis lang. At medyo maanghang po yung bawang. Medyo may konting anghang. Pag nakagat mo, may konting anghang, pero madali siyang matagal, hindi ka pares ng sili. Kasi meron po tayong non-spicy at spicy. Pero may bawang po kasi lahat. Kaya baka po yung mga bagong bibili o yung dati nang bibili, parang nag-iba lasa. Binago po namin because of the bawang. We make the bawang bigger than smaller. Medyo na po siya, maninipis na ang slice niya. Yun po ang ginamit nating bawang. Kaya for the meantime, wag niyo muna pong pakainin ng inyong mga anak dahil bakala ang binili nyo non-spicy, biglang maanghang. Pero yung anghang naman po, hindi yun yung sili talaga kasi it's bawang. Yan po ang ating Netflix. Andiyan pa rin po ang promo. And ang order po namin hanggang 27 na lang. So, today is 25, 26, 27. From 28, pwede po kayong umorder, maski 29 o 30, pero next year na po namin i-deliver. Dahil wala po na po kami service starting ng 30. Mula at 30 po hanggang ados tabat. Teka, ipopost ko po, baka nakalimutan ko na naman. Kung kailan ang Yasumi namin, kailan start namin ng work. At syempre, mga services, ulitin ko ang ating special sinangag na mani. Adobong mani din daw ang tawag dito. May hubad at may damit. Ay, tama. Kasi nagulat ako nang sinabi lang sa akin, tita, ang tawag po dyan, maning hubad. Sabi ko, Kaya ayan, nasabi ko tuloy, hubad. Hubad na mani at may damit na mani. Sinangag po. Bili na po kayo. At syempre, ang ibang services po namin, translation, airline ticket, etc., etc. Yan po ay maibibigay na namin serbisyo. After the 27, wala na po kaming serbisyo kung meron pa po kayong request, maski translation po. Lahat po ay magagampanan na namin next year. Okay po, maraming salamat po. Yan ang ating Netflix, at translation, apostille, etc. Onegaishimasu po. Yan. Okay. At anong tawag din Tapos pala niyan, ang ating osusume. Am I right? Yes. Alam niyo, magugulat kayo sa aking osusume kasi I have this in my pocket talaga. Nasa wallet ko po talaga siya. Hindi ko lang nadala yung sobre. Nandyan sa Andiyan sa, nakalimutan kong kunin, sorry. Yung sobre po, yung sobre na pula. Alam niyo yung sobre na pula na Chinese, na gano'n? Naglalagay ako ng, ang dami ko. Naku, baka magulat kayo Ano na po ito, dry na po ito, kaya huwag kayo matakot, huwag kayo manalo. Meron po ako mga ahas, balat ng ahas. Totoo po ito, original po ito. Kasi every year, kala ko nga nung nasunog tong studio namin, hindi na siya babalik sa akin. Ang ginagawa po niya, sila po yung mag-asawang ahas, yan po yung mga lucky na ahas. How do you call that, manager, the lucky snake in Japan? The one we have? What's that? Awa Daisho. Ao Daisho. Tama? Ao Daisho po ito. Ao Daisho na snake po ito. Ibig sabihin, swerting ahas po ito. Yung balat po nila, pag nagpapalit sila, iniiwan. Kala ko hindi na makikita. Nakita pa rin po ng husband ko. At nakita pa rin po ni Mr. Kame. Kaya binigay nila sa akin. And every year po, pag marami po akong ganito, kung sino ang gusto mag-request, bibigyan ko po ba ng a little slice, ilalagay nyo po sa, kung saan nyo gusto ilagay, sa sobre, pulang sobre, whatever. Lagay nyo po sa wallet nyo. Parang para sa akin po, sa aking pananaw, napakaswerte. Parang ang swerte ibibigay niya. Kasi I think mga Chinese, ganun po, di ba? Lagi sila pag magsusugal, may mga dala sila ganito. Kaya kung sino po ang gusto
Ito bang aking ususuwi? Kung sino po ang gusto, mag-PM lang po kayo, mag-message po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Sabihin nyo, gusto nyo po ng balat ng snake. And this is the real snake. Ilagay nyo lang po sa wallet nyo. Okay po, yan ang ating ususume. At ngayon, pasok na po tayo sa ating, what's next? One-on-one. Oo nga naman. Ito na po yung chika na one-on-one, yung po sa akin guys, siya, pinaalis silang bigla. Siya lang ang umalis, pero pinaalis sila kasama yung bata. Pakinggan po natin ang interview. Onegaishimasu. Yes, ma'am. Tapos po, ano nangyari? Yung ano po ma'am, yung asawa ko po ma'am, hindi po siya nagyamero. Ako lang po yun. Oo. Tapos, ang sabi niya, pag aalis daw ako, aalis po din daw po yung asawa ko. Okay. Sinabi po ng asawa ko, bakit po? Asawa ko lang naman yung nagyamero. Oo. Ako. Oo. Pinuwan ko kasali. Opo. Sabi po ng satso naman dati, pag aalis ang isa, alis din daw ang isa. Sino nagsabi? Yung Hakengai siya o yung Kojo? Yung Hakengai siya po namin. Ah, okay. Pero yung Kojo, walang sinasabing ganon. Wala naman po. Tapos po noon, pinalayas po kami ng apartment po, ora-orada po. Pinaalis po kami sa apato po namin. Humingi po kami sa kanya ng po, kahit mga Palugay. Palugay, oo. Para makahanap po kami ng apartment. Oo. Ayaw po niyang pumayag. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit may bata daw po kami. Basta, yun daw araw na yun, alis daw talaga kami. Opo. Tapos umalis kami ma'am, umalis na kami. Kasi yung asawa ko kasi, hindi naggamero sa trabaho. Yung kanto siya po namin, nagtawag sa kanya. Babalikin daw siya. Sinabi ng asawa ko, basta ako babalik sa inyo. Pinalayas na kami ng apartment. Tanto siya ng... Magkingkay siya po namin, yung babae po yun eh. Yung tanto siya po kasi siya din po yung parang kanang kamay ba kung baga ba? Nung Satcho? Oo. Tapos ma'am, sabi niya, ba't ka aalis? Hindi ka naman ginubi. Sinabi ng asawa ko, ano bang tawag niyo dyan sa pinalayas niyo kami ng apartment diba? Kinubi niyo din ako sa kasi lumabas yan sa bibig mismo ng Satso. Pilipina ba? Opo yung tanto siya namin, Pilipina. Okay. Tagalog. Tapos hindi na pumasok yung asawa ko. Tapos, yung ginawa niya, meron siyang sinabi sa dati ko pong pinasukan. Sabi po siya doon sa mataas po, tinatawag nila na Somo. Oo. Sa opisina, may sinabi daw siya Jomo, doon. Na may malaki daw kaming utang daw sa kanila na iniwan, hindi daw namin binayaran. Ano po ako ma'am kasi, bakit hindi ako natanggap? Oo. Sinabi ng pinasukan ko na akin kay siya, Joy, may utang ka ba sa kanila na iniwan? Wala kaming utang sa kanila. Kasi yun yung sinabi ng pataas din, may utang daw kayo, kaya hindi kayo dapat pabalikin. Sabi ko, ba't naman ganun? Wala kaming ganyang utang na iniwan sa kanya. Tapos? Ginawan pala niya kami ng story, hindi kami makapasok ulit po ma'am. Ginawan po niya kami ng na may utang daw po kami malaki sa kanila na hindi daw namin binayaran. Oh my Kaya dapat kami tanggapin daw muli. Gumawa ng story, may utang kayo, hindi nga kayo tatanggapin nun. Pero wala naman kayong utang, di ba? Totally? Wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Wala po, ma'am. Wala po kami, kahit na sentimo, wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Yung Pilipinang interpreter, anong sabi niya? Yung tanto siya po namin, ma'am, po yun, ma'am? Doon po yun, kampi po yun sa Satso po, ma'am. Hindi po yun sa mga trabahador, ma'am. Sa Satso po yun, kampi, ma'am. Yan pa nga yung sa amin, ma'am, eh. Talaga? Yan po yung nagsabi doon sa Kaisha, ma'am, na may utang na po kami sa kanila. Siya mismo, ma'am. Kaya masakit po sa loob ko, ma'am, ba na? Pilipina, hindi asawa ng Satcho, kundi... Hindi po. Tanto siya lang po. Sabi, maraming Pilipinang trabahador sa Hakengasya. Opo, marami na pong pinaalis yan. Hindi lang po umimik. Marami na parang masakit pa kanila ba?
Hindi naman po. Katulad po yun sa nangyari po sa akin. Isa lang po ang aalis. Pero pinaalis nila lahat. Kasama ng asawa. Maraming salamat po sa inyong pag-share and for this year, honto ni Minasan arigato gozaimasu. Dahil po sa inyo, marami pong mga kababayan natin na nagigising sa mga karapatan natin dito sa Japan, kung anong dapat gawin, kung ano ang mga law ng Japan na pwede nating iharap ang ating karapatan. Ang karapatan po natin, tayo mismo ang dapat gumawa at kumilos. Kung hindi po tayo magsasalita, ilalabas ang ating damdamin na nasasaktan nang wala sa lugar, wala pong mangyayari. Magkaisa po tayo, magtulungan tayo, mag-share po tayo, dahil uulitin ko po, wala nang ibang magtutulungan kundi tayo po. Tandaan po natin, kung tayo po'y na-abuse verbally, physically, number 1 po yan na kailangan natin reklamo. Hindi po dahil lang sa sweldo, although kailangan natin ng budget, kailangan po natin number 1 is yung pagiging trato sa ating makatao ng kahit sino pa po sila. Kahit anong yaman niya, kahit anong sikat niya, ang pagtrato sa kapwa-tao ay importante, pagiging makatao. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Abangan niyo pa po ang part 2 nitong tungkol sa aking gasya na nirereklamo ng ating mga kababayan. Have a nice 2024 and may we all live always with love and harmony. Tandaan po natin ulit, sabihin ko, ang buhay po ay always may pagsubok. And everything is coming, all just passing by. Maraming salamat po. Yan po ang mga isa sa mga kababayan natin na mag-asawa na ang ginawa ng Hakeem Gaisha. Siya lang ang umalis, biglang pati yung asawa niya inalis. And then that day, pinaalis sila sa bahay na tinitira nila na which is owned by the Hakeem Gaisha. May anak pa naman silang 3. Would you believe that? Kaya I was so thankful na i-share niya po sa atin para malaman nating mga kababayan dito sa Japan na kailangan ipaglaban po natin. May part 2 po yan. Mahaba po kasi ang aming conversation, kaya iniklian ko po. Magkakaroon po yan ng part 2 dahil hindi lang po siya ang nagsalita tungkol dito sa Hakeem Gaisha. Ang plano po natin dyan is this. Pag halimbawa po, lahat sila na minaltrato ng Hakeem Gaisha na yan, at pumirma sila sa kasulatan na talagang kung ilan silang minaltrato, pwede nyo po yang ipasa sa Philippine Embassy, sa ano po natin, sa Labor Office. At sila po makikipag-communicate dyan para po ma-assist tayo. Kasi yung mga ganyang problema po talagang ipinapasa po yan bukod sa hello work na pwede nating ipasa yan, mostly syempre sa ating embahada. Kaya po nandiyan ang embahada natin para tulungan tayo sa mga ganyang maling pagtatrato sa atin. And another thing was so sad na nasabi po nila, kababayan pa nating Pilipina ang pinaka-leader nila. Na which is, dapat kahit papano unawain at i-explain doon sa satyo niya, kung sino may satyo niya na Hapon, dapat explain niya yung ganung biglaan. Sabihin na natin umalis yung misis. For some reason, siyempre meron siyang sarili niyang reason. Bigla niyan tatanggalin yung asawa rin. Wala man lang karason-rason bakit tatanggalin. And another thing, yung tinitirang bahay nila, that day, pinaalis sila. That's very unfair, di ba? Sabihin na natin may maliman, hindi natin alam kung ano may nakita nilang mali sa mag-asawa, pero it doesn't mean na pati yung tirahan na may 3 anak yan, bigla niyong palalayasin, di ba? Kaya abangan niyo po yung part 2 niyan dahil kailangan ipaglaban natin po ito dahil hindi na maganda yan. Kaya mga kababayan ko, kung sino man po ang gusto pa mag-share sa pagmamaltrato sa inyo dito sa Japan, sa hindi magandang pagbibigay ng pagiging makatao nyo rito sa Japan ng mga ganyang Hakeem Gaisha, andito lang po ang mag-usap tayo or you yourself can go direct to the Philippine Embassy. Dalawa po yan, Labor or Philippine Embassy. Pwede nyo pong takbuhan. At kung gusto nyo pong i-share, andito po ang FB page natin, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Sa abot po ng makakaya natin,
tutulungan po namin kayo. Basta kaya po namin at magkaisa po tayo. Number 1 yan. Magkaisa po tayo. Basta sa totoo lang. Sa totoo lang po tayo. Lalaban tayo ng kahit saan lalabanan natin. Basta sa totoo lang po. Dahil tandaan nyo po ang malinis na ang malinis na gawain, malinis na pag-iisip, malinis ang darating sa ingrasya. Diba? Maruming pag-iisip. Puro sarili mo lang iniisip mo, kaya mo nirereklamo. And after a while, malalaman din po ang katotohanan. Kung ano talaga. Kaya wag na nating isipin pa yung alam natin na hindi maganda yung ginawa natin, irereklamo natin. No. Magreklamo po tayo yung katotohanan lang. Para po ma-spread natin sa ating mga kababayan din sa Japan na maging totoo tayo at pag totoo tayo, may magandang sagot sa atin ang Panginoon. Yan po ating masabi. And this time, pasok naman po tayo sa ating Little Princess. Onegaishimasu. Hello po! Ako po si EJ. Ito yun, bago kong video po. Sa mag-usap tayo! Domo minasan, konnichiwa. EJ です。これは私の新しい動画です。ぜひ見てね。このmag-usap tayo. Bye bye! のがせーのさんはいどうも同期追のイジュです。今日は昭和に行ってみよう。昭和の女になってみます。はい。なんで急になんか TikTok でずっと TikTok 見てたらなんか昭和に戻ってみようみたいなのがあって、それをやってみたいなと思ってその準備をしてみました。昭和っぽいやつを集めてみました。お家でね。まず準備するのはヘアアイロンと櫛とカチューシャと明るい洋服です。もう下はいらない。なぜかって上だけ映すから。みんなあまりやらないでね。はい。それでは始めます。まずはこんな感じに前髪取ります。前髪をね、こんな感じでね、取ったら前髪を結構巻きます。もう本当に巻いていい、いっぱい。こんな感じ。うちは平成生まれなんであまりわかんないんですけど、こんなんでいいのかな。こんな感じ。おおこんな感じ。斜めに流します。いいだね。それでははいこんな感じにね、左に流すか右に流すか、どっちでもいいんで流します。こんな感じでね。じゃあ結構巻きました。こんな感じ。わかる？結構巻きます。そしたら次直角を直角でもわかんないんだけど髪の毛をこんぐらい取ります。両方ね。結構取ろう。はいこんな感じで取ります。そしたらこれ外巻きに巻きます。Yan po ang ating Little Princess. Kapraso lang ginawa niya. Kahapon kasama ko siya. Sabi ko, marami kang gagawin kasi kailangan ko for next year. Kaya sabi niya, ikutsu. Kasi naalala niyo itong Little Princess natin. Maliit pa lang siya. Nandito na siya sa ating mag-usap tayo. Kasi itong mag-usap tayo, kung di po ako nagkakamali, magsa 7 years, 6 years. Kaya nakalimutan ko pati kung ilang taon na itong ginanap itong mag-usap tayo. Anyway, hindi na, nakakalimutan ko na. Hello po. Hala, hello. Nagkakatok-katok ako. Oh, yes. Oh, nga pala. Anyway, nga pala may chismis ako. Yung chismis ko, buti si binulong ni manager. Chismis. Alam niya sa Tagalog, chismis. Okay, pasok na muna po tayo sa ating chika at sila Catherine Batilla talagang click pa rin. Chismis, onegaishimasu.
Magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. And una nating chika, showbiz. Showbiz personality sa Amerika at sa ating sariling bansa, Pilipinas. Ito na po ang una nating Marites for today. Ngayon po, ito na ang ating balita para sa Marites ng Chika Showbiz. Unang balita, alam niyo naman sikat na sikat sila. Sikat na sila yung love team nila. Pero anyway, balita po natin itong chika para kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa magkaibigan na mga termin sa tatanggap nila ng mga awards sa AAA 2023. Wow! Okay, ito po. Nagkaisa sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa Asia Artist Awards 2023 sa kabila ng kanilang pinag-uusapang breakup. Nakita ang dalawa na magkatabi habang naghihintay sa kaliwang bahagi ng stage para tanggapin ang kanilang mga tropeyo. Wow! Nakangiti silang dalawa habang napakaraming audience sa 55,000-seater Philippine Arena. Gaya ng nakikita sa mga video ng Philippine Entertainment Portal, hindi nahirapan sina Catherine at Daniel na nakipag-eye contact at mukhang nag-cheer pa sila sa isa't isa habang salitan sila sa pagtanggap ng kanilang parangal. Wawi! Unang tinawag si Daniel para magbigay ng kanyang acceptance speech at tila tuwang-tuwa siyang makilala ng Asian award-giving body. Looking dapper sa kanyang black suit, sabi ni Daniel, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan ang kanyang opening, anyong. Sumunod naman si Catherine sa kanyang pamayay na stunning white gown. Wow! Black and white sila. Nag-usap kayo? Tignan mo naman black and white. Maganda combination. Anyway, talagang love team pa rin. It's my first time attending this and nakaka-proud na bilang Pilipino tayo yung nag-host sa ganitong event, sabi ni Catherine. Dagdag pa niya, patapos na yung taon but I feel so blessed and I'm sharing this award with all of you. Maraming salamat po. O, diba? Very professional. Diba? Very professional ang chika showbiz nila. Tama lang yan. Talagang kailangan sila ang bilang good sample. Diba? Na maski mag-break up pa, we're still friend. We're still in good terms. Hindi tayo enemy. Yan. Ito ang nakakalungkot namang istorya. Totoo ba? Actually, nakakalungkot ito. Alam niyo naman, di ba, very hit ngayon siya nakakalungkot tungkol sa Vatican na veteran na actor si Ronaldo Valdez, dies at 77 years old. Ito po ang basahin natin. Pumanaw na ang veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez noong December 17, 2023. Kinumpirma ng Quezon City Police District ang pagpanaw ng veteranong aktor. Hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ang kaniyang naulilang pamilya na kinabibilangan ng kanyang misis na si Maria Fe Gibbs at ang mga anak na sina Jano at Melissa Gibbs. Importante ring igalang ang pagluluksa ng pamilya Gibbs, kaya nararapat lamang na huminto ang publiko sa paglalabas ng mga haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo, bumuhos ang pakikiramay sa Instagram account niya mula sa mga taong mahanga sa kanya at hindi makapaniwala na wala na siya. Huling napanood si Ronaldo sa Ikaw at Ako, ang pelikulang pinagbidahan nila ni Rian Ramos, Paolo Contis at Butch Anson Rodrigo at ipinalabas sa mga sinihan nito lamang noong Disyembre 6, 2023. Nagsimula ang acting career ni Ronaldo noong mid-60s hanggang sa makilala siya
bilang versatile actor na kanyang gampanan ang labas lahat ng klase ng roles. Bida kontra bida at maging gay roles. Ay nako, nakakalungkot, di ba? Hindi natin alam talaga ang buhay ng tao kung hanggang kailan. Anyway, condolence sa pamilya at sana naman po tama na yung patahimikin na natin siya. Kung ano man talaga ang nangyari, at least nagpapahinga na siya ngayon. Rest in peace. Diba, manahimik na po sa mga salita, mga di magagandang mga issue. Tapos na, patahimikin natin din ang kanyang kaluluwa. And also, ito naman pong balita. Si OG Diaz nagpahayag sa ex ng kanyang nakuha sentimiento tungkol sa mga Delulu fans. May mga ibang Delulu fans daw na kapag binabas siya ay parang pinapakain siya ng mga ito. Tanong ng manager, ano ang mangyayari kung umamin talagang idol nila sa pagtapos ng kanyang mensahe kung magsasorry ba sila? Si OG Diaz ay isang artista, komedyante, entertainer, reporter at talent manager. Nakilala siya bilang Tekto sa sikat ng TV station, the TV sitcom, palibhasa lalaki nasa likod din siya ng YouTube channel na OG Diaz Showbiz Update. Naging matagumpay siyang talent manager at minsang umabot sa karir ni na Vice Ganda at Lisa Soberano. Siya ngayon ay nagsasagawa ng mga workshop sa parehong episode ng OG Diaz Showbiz Update. Nagpahayag din siya ng kanyang opinyon na sa kumakailang mahabang post ni Sean Lim tungkol sa kung paano dapat maging mas maingat ang mga tao sa mga narinig nilang balita. Ayon kay OG, dapat bigyan man lang ng celebrities na may real-life relationship ang kanilang mga fans ng assurance na hindi totoo ang balita tungkol sa kanila. Sinabi rin niya na ang mga naturang celebrity ay utang sa kanilang mga tagahanga. Totoo yan. Kasi kung wala kang tagahanga, paano ka naman sisikat, no? In fairness. Upang ipaliwanag man lang ang kanilang tunay na katayuan. Dati, naglalabas siya ng pahayag tungkol sa kanya kontrobersya na ulat tungkol sa umano'y kismis tungkol kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Matatandaang naba si OG at inakusahan pa sa peddler dahil sa ulat na iyon. Gayunpaman nilinaw niya na hindi siya ang pinagmulan ng chismis at tulad ng karamihan, umaasa rin siyang hindi totoo ang mga chismis. Ano ba talaga yan? Talagang masyadong hit si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ano? Anyway, nandyan siya si Mr. OG Diaz. Nagbibigay ng saya pa rin sa atin. Ito pa mga chika showbiz ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong suporta. And of course, Merry Christmas and a Happy New Year. More chika showbiz for next year. Balitaan po namin kayo ang aming mga marites. Chismis sa showbiz. Thank you po. Happy New Year to all. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. とてもカリッとなってて柔らかくてお塩がちゃんとついててとても美味しいです。これは機械を使わなくても人の手もできるのでとてもいいです。皆さん買ってみてください。バイバイ。 Yan po ang ating mga baby girls dito sa Japan. Check niyo po ang promo natin ng sinangag na mani. 辛いから。私、今日はね、こちらの Kami for special promo ng Christmas. Panurin niyo po. こちらは、ガーリックが入ってるお塩とガーリックをスーッと混ぜてパンって入れて混ぜたものです。この色のピーナッツはアメリカ生まれですごく美味しく柔らかいピーナッツとなっております。なので皆様もいっぱい買ってみてください。10個ぐらい買ってね。お安いので。 Ito naman po ang free t-shirt for this year ng Christmas.
promo. Every 10 order, meron po kayong 1 t-shirt and free shipping. Maraming salamat po. Yan po ang aming mga services dito sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa under ng Victoria Project Company Ltd. Mga kababayan ko, I wish you all the best for the next year. The earlier, the better daw na bumate. Kaya Merry Christmas and a Happy New Year. At ilang linggo na lang, malapit na ang Pasko. Talagang ang lapit na ng Pasko. Anyway, nakikita nyo po ang aming Christmas promo special offer ng Netflix. Every 10 piraso po na order nyo ng Netflix ng sinangag na mani, walang pilian, and even the shipping is free. Free shipping po ito with 1 t-shirt free po. Mga kababayan ko, every Christmas meron po kami special t-shirt offer ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. So avail now kasi limited offer lang po ito. Maraming salamat po and Merry Christmas, Happy New Year. Nagpapasalamat po kami kay Miss Kay na nagbigay ng oras para ma-pictorial siya. Biglaan lang po yan. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan po, inulit natin ang commercial. Kaya ulitin ko rin ang aming Netflix. Ang Netflix po namin, ulitin ko, nag-iba po ang lasa niya. What I mean to say, ang bawang po namin is malalaki na. Kaya wag niyo po munang bigyan ng inyong mga baby girl o baby boy. Dahil bakala nila maanghang. Kasi kung umorder po kayo ng Netflix na plain na walang anghang para pakain nyo sa anak nyo, bigyan nyo ang inyong anak at mahangangan, hindi po sili yun. Yung po ay bawang. Maanghang po yung medyo, pag in-slice mo pala ang bawang ng gano'n, medyo maanghang pa, hindi ka pares ng durog na durog. I don't know. That's what happened sa aming Netflix this time. Kasi mas maganda po talagang tingnan yung mani na yung mga, yung mga garlic niya is malalaki ang hiwa. So, yun po ang aming bagong flavor na binago ang Netflix before the end of this year. And then, next year, magiging continuous pa rin po ang aming panlasa na ang bawang is malalaki na. We'll check on that po. Yan po ang ating commercial. Siyempre, ang Netflix, translation, other services, etc. Ngayon, papasok na tayo kay Miss Hussein. Hi, Miss Hussein. Vicky, good morning po sa ating lahat ng subscriber, followers. Merry Christmas po sa ating lahat. Happy birthday, Jesus. Yes, Merry Christmas, Merry Christmas, oo. Itong mga display ba ng Christmas, kailan inaalis? Karamitan po, after 3 Kings, January 6. Pero yung iba po, nag-extend po rin hanggang February sila. Hanggang February meron? Kasi nag-Chinese New Year din po, minsan may mga decoration pa din. Kasi yung Chinese New Year nga naman. Okay. Kasi may narinig kasi ako, dapat daw, pang good luck, sabi kanya-kanyang paniniwala yan. Bago daw magkatapusan, bago mag-12 midnight, o kaya 12 midnight, kailangan tanggal mo na yung mga Christmas decor mo. Yun ang may mga ganun. Talaga, after 3 Kings, sa January. Parang tingin ko, 3 Kings, no? Tanggal sila. Oo. Yung 3 Kings, ano ba ibig sabihin nun? Yung 3 hari po, yung dumalaw kay Jesus nung siya ay pinanganak. Oo Yung nga. 3 hari sa kanya. Yung una niyang nung ipinanganak sa Bethlehem. Oo. Kamusta ang Christmas Eve nyo? Christmas, medianoche, ano handa mo? Po, simple lamang po, nag-spaghetti lang tayo. But then, nag-order po tayo ng lechon. Woo! Wow! Naglechon kayo. Sarap. Oo. Paksiw na siya ngayon, hindi na siya lechon. Hindi, naalala mo si nanay, di ba? Si nanay, naalala mo, pag New Year, hindi siya nawawalan ng ube na korting isda. Yes, po. Talagang dapat daw talaga pagka New Year, wala tayong manok, isda, yung mga seafood, isda, tapos yung mga babo. Ayun na si kapitbahay, nandiyan si kapitbahay kasi sa'yo, no? Okay, Miss Hussein, sige, hindi ko nahabaan ng alam ko, it's Christmas, alam ko nandiyan ka kila tatay. Okay, kunin ko na yung mga katanungan. Yes, meron lamang po tayo ilang katanungan dito, Miss Vicky. Yes. Ito pa unang katanungan.
Ma'am, may kaibigan po ako. Biglang pinahinto sa pag-aaral yung anak niya. Tapos, siya din po, pinahinto na lang bigla sa trabaho kahit may 2 years contract pa siya sa agency namin. Pwede po ba yun? Bakit yung anak? Yung anak, pinahinto sa pag-aaral. Yes daw po. Medyo bitin po ang kanyang katanungan. Oo nga. Tapos, yung bata, yung siya, pinahinto na rin sa trabaho. Po, yun po ang sabi niya. Anong connection? Anong connection ng bata, pag-aaral ng bata sa trabaho niya kaya? Hindi po natin malaman, ma'am. Bali, ang tanong niya is what? Pwede po ba daw yung ganoon po, na pahintuin sa trabaho, tapos pati anak pahihintuin sa pag-aaral? Yun po ang katanungan niya. Bakit? Ang nagpapaaral ba saan? Ang tanong dyan, ako gusto kong magtanong kasi kulang ko lang yung ano niya. Actually, bawal yon kasi ikaw may decision sa anak mo, hindi yung kung sino yung hakengga siya ba? Wala rin pong nabanggit, ma'am. Sino yung nagpahinto sa kanya? Ang tanong doon, sino nagpahinto sa kanya? Number 1 yun. Ang may karapatan para sa anak mo mapahinto ng pag-aaral, ikaw bilang magulang. The rest of the people, maski pa tita pa, wala tayong karapatan pahintuin ng mga pamangkin natin sa pag-aaral without the permission ng parents. Yun ang alam kong sagot dyan. Pero sa trabaho niya, hindi ko alam ba't siya pinahinto. Yun. Kaya siguro, kung halimbawa mamaya mag-message sana siya, full information po para masagot namin. No? Okay. Kung nanonood siya, ma'am, full information po para masagot ng inyong lingkod. Okay, anong pangalawa natin, Miss Hussein? Ito naman po yung isa, ma'am, divorce na po ako, magto 2 years na sa Japanese. At namatay po siya. Patay na. Oh. Oo. Ano po ba na ROFD? Ano yun? Report of Foreign Divorce? Ha? ROFD po. Recognition of foreign divorce. Yes po, ROFD. Recognition of foreign divorce. Anuhin niya? Wala, yun lang po ang banggit niya. Kung kailangan pa niya ng ROFD, kahit namatay na. Depende po yan. Alam ko po kasi meron tayong isang kababayan po na, yun nga po, namatay yung asawa niya and then nung umuwi siya sa Pilipinas, biglang meron siyang pakakasalan na foreigner din and then kasi hindi siya makakuha ng singleness niya, nagpunta po ata siya ng direct mismo sa foreign affairs at nagtanong at hindi naman siya hininga na ng report of marriage. Pero we don't know, baka po nagbago ang rules. Kung nabalitaan niyo po yung isang kababayan natin nag-share po sa atin ng pangyayari na maski hindi siya report of marriage, report of foreign divorce, hindi nakasal naman po siya at naibalik yung pangalan niya pagka-single. Depende po yan. Itanong niyo po mismo sa embassy ulit, baka may bagong regulasyon na darating na rin sa atin ang divorce, di ba? Hindi pa nga lang binababa. Yes po, nasa batas na daw po, pero hindi pa ini-implement. Hindi pa ini-implement, yes. Yun po ang aming masasabi, ma'am. Pag namatay ang asawa, kung permanent ka naman, hindi naman kailangan ng immigration yan. Ang kailangan mo lang, yes, kung magpapakasal ka, baka hiningan ka ng recognition of divorce, yes, kailangan niyan. Pero meron naman, kung halimbawang dito ka sa Japan, may mga city lang naman na pumapayag na makasal ka ulit without recognition of divorce. Yes, ma'am. PM ulit po kayo kung hindi masyadong po sa inyo ang sagot. Okay, anong pangatlo natin, Ms. Hussein? Yes, para sa ating pong huling katanungan, ito po, ma'am, gusto ko pong magtanong. Hindi naman po kasi nasagot ng DFA. Kasi, hindi na Minchi ang apo ko. Kasi yung apelido niya, ginamit na sa ama niya. Sabi ng DFA, yun na daw ang gamitin kasi may ROM na. Kaso, sabi ng Yakuba, awanay daw sa niya sa birth certificate niya. Kaapelido pa ng anak ko ang gamit niya doon. Dahil hindi pa siya kasal sa husband niya na ama ng bata. Nung pumunta kasal na mga anak ko. Paano kayang dapat gawin? Renewal ba ng passport? Kasi kawawa naman ang apo ko, magwa 1 year na siya.
at yung anak ko, permanent resident siya, kinasal sa hapon, kahit po ba hindi na baguhin yung apelyido nila sa alien card, okay lang po kaya? Ibig sabihin, yung bata, anak ng Hapon. Opo, Kaya lang, hindi nagamit yung pangalan ng Hapon. po, yes po. Ngayon gusto nilang ipagamit yung pangalan na ng father, syempre. And then, report of marriage, nag-report of marriage sila. Report of birth ba? ROB? ROM daw po. Report of marriage. Kakakasal niya lang. Anyway, kung halimbawang ganun, kung nakapasok naman sa kusikitohong yung bata, bari i-report niya from the kusikitohong para yung bata mapalitan. 1 year pa lang naman, di ba? May passport na ba? Wala pa. Ang banggit po kasi dito, sa birth certificate lang naka-apelido yung anak ko. Anak ko, tapos apo ko. Yung birth certificate, yung anak niya, tapos yung apo, anong magiging concern dun? Kasi ano ba dapat gawin ng anak niya? Magre-return daw ba ng passport para daw yung apo niya ma-adapt din yung apelyido? Parang ganun po. Kasi permanent resident na yung anak niya, kinasal na sa hapon. So yung apo niya, naaawa siya, gusto niya maging kasunod din ng apelyido ng anak niya. Yung anak niya under the Philippine passport. Hindi sa Hapon. Kanino ang gusto niyang pangalan yung sa Hapon dahil kasal na, di ba? Yes po. Baka ang nangyari niyan, ipinanganak yung bata na hindi pa sila kasal. Kaya ang nangyari, ang nagamit na pangalan is yung sa anak niya. Ngayon ba, ang gusto niya mangyari ba is ilagay na sa pangalan ng Hapon or sa anak niya? Ang apelyido ng gamit, kasi daw po, ang sabi ng DFA sa kanya, yun na daw ang gamitin ng bata, huwag na daw palitan. DFA meaning to say nasa Pilipinas? Posible po, medyo kulang lang po ang ating info sa kanyang mga katanungan. Oo nga, kulang pag ganun pa. Siguro ito-text na lang natin muna, no, bago natin sagutin. For the meantime, bigay niya lang yung full information kasi hindi ko masasagot yan kung ano talaga ang gusto niya. Kung pangalan kung yung bata ipinanganak na hindi pa kasal dun sa anak niya, yung Hapon, hindi pa kasal, kaya nagamit yung family name ng anak niya. Ngayon, kung gusto niyang paggamit na yung pangalan ng Hapon, since nakasal niya, meron lang parang affidavit na sigurong gagawin yan. At saka hindi lang yun, ipapasok mo na yan sa sa City Hall. For the meantime, Ms. Hussein, pakisabi mo sa kanya, i-full information niya para masagot ko na lang individual. Okay po. Ne? Okay. Sige. Okay, yan lang ang ating mga katanungan ngayon, Ms. Hussein. Ngayon po yan po ang ating tatlong katanungan, Miss Vicky. Okay, thank you so much and Merry Christmas. Enjoy the Christmas with the families. Merry Christmas din po. Marami pong salamat. Asa si Tatay Tay? Mag-greet ka nga ng Merry Christmas sa mag-usap tayo. Andiyan ba? Alam niyo po, ang father ko, 96 years old. Pag-greetin natin siya ng Merry Christmas. Merry Christmas greet daw kayo sa mag-usap tayo. Ni Ate Vicky. Merry Christmas. Happy New Year. Yan ang tatay ko, advance, di ba? Advance siya. Pag sinabi mong Happy New Year, Merry Christmas naman sasabihin niya. Pag sinabi mo naman sa kanya Happy New Year ngayon, sabihin niya Happy Valentine. Hello, Tay. Okay na kayo? Okay na daw po kayo? Kamusta daw kayo? Okay naman. Greet na kayo ng Merry Christmas. Merry Christmas daw po. Merry Christmas na daw po. Thank you. Ayan. Kita nyo? Sagot niya kagad, same to you. Yan ang tatay ko. Tay, Merry Christmas. Anyway, Merry Christmas sa inyo, Miss Hussein, sa family at sa lahat na nandyan. Merry Christmas. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Ngayon papasok naman tayo sa quote of the day. Ito pang ating quote of the day. Gusto mong sumaya sa buhay, tumulong ka ng galing sa malinis na gawa at makontento sa kung anumang biyaya ang ipagkaloob. Okay, gusto mong sumaya sa buhay, tumulong ka ng galing sa malinis na gawa at makontento sa kung anumang biyaya ang ipagkaloob ng iyong tinulungan.
Yun po yun. Hindi yun, naku, konti naman ang binigay, tinulungan ko na nga, ganun. No, you have to be satisfied kung anong binigay sa'yo. And also, one more thing, huwag kang tutulong na galing sa masama. Tutulungan mo nga siya, galing din sa masama, di pinas forward mo lang yung kasamaan. Kaya pag tutulong po tayo, siguraduhin natin malinis nating nakuha yung pagtulong natin sa kapwa. Okay po, yan po ang ating this year. Dahil wala na po, ang start po natin next year na ulit ng mag-usap tayo. Wala po tayo ng New Year. Wala po tayo sa New Year ng mag-usap tayo. It will be the second week na po, the second Monday na po ang aming mag-usap tayo. That used to be on the first Monday. And at yan po New Year Day yun. Medyo i-close po natin na mag-usap tayo because it's New Year's Day. Pahinga-pahinga muna. Kaya sa susunod na pa, honto ni minasan, honto ni arigatou gozaimashita. And for my last word, syempre pa, may we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat. Minasan, honto arigatou gozaimashita. Ayoko yung mukha, makita yung manipis ang buko. Thank you po, minasan. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku po. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo